walang makapipigil sa ating magsimba, sapagkat sa pagsisimba doon natin lalong ipinamamalas ang ating pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat ngayong ang linggong ito, ang ating pagninilay ay nakatuon sa panalangin. At bilang mga Katoliko, bilang mga Kristiyano, ating kinikilala ang kahalagahan ng panalangin sa ating buhay. Sapagkat kung walang panalangin, hindi tayo mabubuhay ng gusto bilang mga Kristiyano. Kaya nga yung iba sa inyo, kahit maulan, kahit mahirap pumunta, pinilit niyong pumunta sapagkat hindi buo ang linggo, hindi buo ang ating ugnayan kung walang panalangin. At ang misa, ang pinakatumpak na panalangin. Minsan po, kahit nung nasa Quiapo ako, nakikita ko habang nagmimisa, may nagro-rosaryo, may nagnonobena, may nagbabasa ng iba-ibang mga panalangin. Lagi kong pinapaalala, wag po. Sapagkat yung misa mismo, ang pinakatumpak na panalangin. Hindi nyo kailangan sabayan ng ibang dasal ang misa, dahil yung misa mismo ay isang dasal. At sa katunayan, yun ang pinaka-perpektong dasal. Wala nang ibang dasal ang mas mataas pa sa misa. Kahit 50 nobena pa ang idasal ninyo, 30 rosaryo, 5 prosesyon, wala pong makapapalit, walang makahigit sa banal na misa. Kaya nga, linggo-linggo, naririto tayo. At sa ating pagninilay sa misa, may dalawang salita na nais kong pagnilayan po natin na sa unang tingin ay parang walang pinagkaiba. Sa Ingles, ang mga salitang ito ay persistence at insistence. Persistence, insistence. Sa unang tingin, unang dinig, parang pareho sila. No? May pagpupursige. Pero meron daw manipis na pagkakaiba itong mga salitang ito. Pag sinabi niyo raw pong persistent, ito po ay masugid at matyaga. Masugid at matyaga. At pag sinabi mo namang insistence, ito naman daw po ay mapilit at makulit. Ano raw ang pinagkaiba nila, lalo na sa pananalangin? Pwede raw, no, narinig natin sa Ebanghelyo ngayon, meron daw isang balong nakikiusap sa isang hukom at inahalin tulad dito sa pananalangin. Kaya magandang tanungin natin ang mga sarili natin, sa pananalangin ba ako'y masugid o mapilit? Matyaga o makulit? Pag sinabi daw nating masugid at matyaga, oo, walang humpay. Walang patid ang dasal. Siguro meron iba ngayon dito, dahil malapit nang may mga board exam, o mga mag-a-apply ng visa, o nag-a-apply sa trabaho, o may exam. Masugid magdasal. Walang humpay. Pero ano raw pinagkaiba ng isang masugid sa isang mapilit? Ang masugid, patuloy siya nagdadasal, pero sa bandang huli, alam bagay sinasabi niya sa Panginoon, Panginoon, ito po ang gusto ko, pero mangyari ang kalooban mo. Ang mapilit, Panginoon, ito ang gusto ko. Ano man ang mangyari, ito ang gusto ko. Nakita niyo yung pagkakaiba? Siguro, sa ibang mga bata rito, baka kanina meron kang pinilit, no? Magsimba, kahit inaantok pa, simba tayo. Para makumbinsi mo yung kasama mo, sige, sige, akong bahala, ano bang gusto mo? Sabi niya, kain mo tayo, daan tayong SM pagkatapos, punta tayo dyan sa tabi. No?
At habang papunta kayo sa simbahan, huwag mong kalimutan na dadaan tayo, kakain tayo. O baka ngayon habang nagsisimba, kinakalabit mo pa yung nanay mo, pinapaalala mo, yung pangako mo ha, pupunta tayo, usapan yan. Pag hindi tayo kumain, hindi na ako magsisimba. Pag di tayo natuloy, di na ako kayo, magtatampo ako. Sa Diyos ba, ganon din tayo minsan, mapilit at makulit. Panginoon ha, nakakasyam na nobena na ako. Pag hindi nyo pa ibinigay ito, hindi na ako magsisimba. Titiwalag na ako, lilipat na lang ako sa kabilang sekta. Pag hindi nyo ibinigay yung dinadasal ko, magkalimutan na tayo. Yun daw ang mapilit at makulit. Dahil ang gusto niya, siya ang may kontrol. Siya ang masusunod. Ganun ho ba tayo sa pananalangin? Ngayong araw na ito, ipagdasal natin na maging masugid tayo. Kaya nga nandito kayo, salamat po. Kahit maulan, kahit ibang pakiramdam ninyo, kahit siguro iba sa inyo, nang lalamya sa buhay, masugid pa rin. Pero yung pagiging masugid natin ay tinuturuan tayong maging mapagtiwala sa Diyos. Sana wag tayong mapilit at makulit lang. At pag hindi na ibigay, yung mapilit at makulit, nagiging masungit. Pero ang tawag sa atin ng Panginoon, maging masugid, maging mapagtiyaga, at maging mapagtiwala. Kaya nga napakaganda sa unang pagbasa, ipinakita yung larawan ni Moises. Si Moises daw nangunguna sa pananalangin habang lumalaban si Joshua. At sabi doon sa pagbasa, nakataas daw yung kamay ni Moises. At habang nakataas ang kamay ni Moises, nangangawit na siya. Pag binababa niya raw yung kamay niya, natatalo si Joshua. Kaya ano ganawa ni Aaron at ni Hur? Naglagay sila ng bato, pinaupo si Moises at hinawakan yung kamay. Kasi nga, habang nakataas ang kamay ni Moises, nananalo sila. Pag bumababa, natatalo. Parang comedy, no? Pag binababa, natatalo. Pag tinataas, nananalo. Kaya tinulungan si Moises para manalo si Josue, ni Aaron at ni Hur. Ano raw yung magandang ipinapakita ng pagtataas ng kamay at pagtulong ni Aaron at ni Hur? Sa ating pagdarasal, kailangan natin ng isa't isa. Kaya nga tayo magkakasama ngayon. Hindi tayo nagdadasal ng kanya-kanya. Sama-sama tayo. Kaya nga ang tawag natin tuwing linggo, nagsisimba. Hindi lang tayo sumasamba. Nagsisimba dahil ibig sabihin nun, yung pagdarasal natin, yung pag-aalay natin, sama-sama bilang isang simbahan. Kaya yun ang ibig sabihin. Kaya pag may nagtanong sa inyo, ba't kayo nagsisimba, hindi sumasamba? Kasi hindi lang tayo basta sumasamba, tayo'y sumasamba bilang simbahan, sama-sama. Dahil may lakas pagsama-sama. Kaya nga katulad ni Moises, tinulungan siya ni Aaron at ni Hur, tayo rin nagtutulungan. Kaya mamaya sa panalangin ng bayan, may nagdadasal. Pinagdarasal natin kahit yung mga hindi natin kakilala. Yung mga nababagyo ngayon, binabaha ngayon, yung mga nalindol, yung mga nasa gera, yung mga may sakit. At hindi nyo siguro sukat akalain, kahit kayo may nagdarasal para sa inyo, ay hindi nyo kilala. Sapagkat ganun ang ginagawa natin sa simbahan. Dahil kapag sama-sama, tulong-tulong, kaya sana pag tayo'y nagsisimba, wag lang yung sarili. Mamaya sana, paglaan kayo ng panahon, ipagdasal nyo rin ibang tao. Baka meron sa pamilya nyo ngayon, may sakit, naguguluhan, nade-depress. Baka may kakilala ngayong mag-asawa ngayon na nag-aaway, nanlalamig ang ugnayan. Pagdasal natin yung bayan natin ngayong sadlak sa hirap dahil sa kasakiman ng ibang tao. Pagdasal natin ang kapayapaan sa mundo na nasisira ng gera. Pwede ho ba kaya yun?
na wag lang yung sarili natin ang ipagdasal natin. Tulong-tulong tayo at wag kayo matakot dahil meron din nagdadasal sa inyo. Sapagkat yan ang diwa ng pagsisimba natin. Yun ang ibig sabihin ng pagtaas ng kamay. At ang ikalawa, bukod sa tayo nagdadasal ng sama-sama, pag tinataas daw ang kamay katulad ng ginawa ni Moises, may nakita ba kayo, naalala kayo na nakataas din ang kamay? Nakalahad din parang ganito? Iho ba? Ang ating Panginoong Jesucristong nasa krus, nakalahad din ganyan ang kanyang kamay. Nung Biyernes po, sinama ko sa Quiapo lahat ng mga pari sa Bataan. Pinaranas ko sa kanila ang debosyon ng mga tao para makita nila ang pagdedebosyon ng tao sa mahal na pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, kung sino man dito yung mga nakapunta sa Quiapo, alam niyo po yan, pagpasok pa lang sa simbahan, ataas ng kamay ng mga deboto. Pag may sumisigaw ng Viva Jesus Nazareno, biglang tumataas ang kamay ng mga deboto. Kapag nagbabasbas na, nakataas. Pag nananalangin, naglalakad ng paluhod, nakataas ang kamay. At para sa mga deboto, yung pagtaas ng kamay na iyon, kailan ba tumataas ang kamay ng tao? Di ba? Pag nanonood kayo ng pelikula, sasabihin ng pulis, taas ang kamay, sumuko ka. At parang ganun din tayo sa pananalangin. Siguro nga sa mata ng mundo, talunan yung sumusuko. Pero sa mata ng Diyos, ang sumusuko ang panalo. Ang sumusuko ang tunay na pinagpapala. Na pag nagdadasal siya sa pagtaas ng kamay, hindi niyo siguro kailangan namang magtaas talaga lagi ng kamay. Pero ang puso ninyo, itaas niyo at sinasabi ninyo, Panginoon, ito po ang gusto ko. Pero mangyari ang gusto ninyo. Sapagkat naniniwala ako, mas mainam ang gusto ninyo. Mas mabuti para sa akin ang gusto ninyo. Yun ang tunay na pagdarasal. Yun ang masugid at matyagang nagdadasal. Kaya't sa misang ito po yung ipagdasal natin sa isa't isa. Salamat, nandito po kayo. Patunay na masugid kayo. Hindi mapilit. Matyaga kayo. Hindi makulit. At sana sa ating pananalangin, patuloy tayong magtiwala. Patuloy tayong magtulungan. Sama-sama tayong magdasal upang sa gayon, sa ating pananalangin, lalo nating matagpuan at matanggap ang grasya at biyaya ng Diyos. Huwag tayong mapagod magdasal kahit na minsan hindi natin nakikita agad ang bunga. Kahit na minsan iba ang sagot ng Diyos. Sapagkat ang tunay na nagdadasal, masugid at matyagang nagdadasal, ang siyang makasusumpong ng biyaya at grasya ng Diyos. Amen.